Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Bago ko umpisahan ang aking kwento ay gusto ko sanang sabihin sa mga tagapakinig na sana'y huwag nila akong husgahan dahil aaminin kong sensitibo ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang EJ. Kasama ko sa istoryang ito si Rando, ang aking kaisa-isang minahal. Nagsimula ang pag-iibigan namin noong 16 pa lamang ako at nakatira pa noon sa Bicol. Mas matanda po siya sa akin ng 6 na taon. Noong una po ay naging magkaibigan kami ni Rando, palagi po siyang nasa tindahan namin para bumili. Hindi po nagtagal ay naging malapit po kami sa isa't isa. Kaya po naging kami at masasabi kong naging masaya kami sa aming relasyon. Pero dahil sa problemang pinansyal, sa loob ng kanya-kanya naming pamilya kaya nagkalayo kami para makapagtrabaho. At dahil sa malayo na destino si Rando at sa wala siyang cellphone kaya isang beses sa isang buwan lang kaming nagkakasama. Katulad na lamang isang araw. Ano, hanggang kailan ka dito sa Bicol? Tanong ko kay Rando, nagbabaka sakaling magkaroon ng himala at humaba ang araw ng pagsasama namin. Nalungkot din ako pero sanay na ako sa aming sitwasyon. Naintindihan kita, may trabaho ka doon sa Batangas. Kailangan mo unahin yun, ang sabi ko pa sa kanya. Pero sa totoo lang nakokonsensya ako. Kasi isang beses lang sa isang buwan tayong nagkikita. Hindi rin tayo nagkakausap. Kaya nga siguro sobrang pangungulila natin sa isa't isa. Nadama ko naman ang kalungkutan sa sinabing yon ni Rando. Bumili ka na kasi ng cellphone para may communication tayo. Kahit na magkalayo tayo. Suhestyon ko sa kanya. Hindi kasi ako makabili ng cellphone. Kasi mas inuuna ko muna yung ibang mga gastusin. Pero sige, mag-iipon na ako ng pambili ng cellphone. Para hindi na tayo malungkot. Basta EJ, sisikapin ko nang magkaroon tayo ng komunikasyon. Paniniguro naman niya sa akin. Mamayang kaunti ay lumapit naman sa amin si Mama para kumustahin ang aking bisita. Buti naman at napadalaw ka ulit sa amin. Masayang wika ng aking ina kay Rando. Tita, may pasalubong po pala ako sa inyo galing sa Batangas. Aniya habang inaabot niya ang isang eco bag na naglalaman ng iba't ibang klase ng pasalubong tulad ng kapeng barako at mga minatamis na pagkain. Salamat ha. Tuwang-tuwa namang inabot ni Mama ang pasalubong. Ipinakita ko pa kay Mama ang iba pang dalang pagkain ni Rando. Ito pa nga po yung iba niyang pasalubong sa atin, inay. Meron na po tayong pananghalian at hapunan. Wow, ang dami naman ito. At siya nga pala, sumabay ka na sa aming mananghalian. Pagsaluhan natin tong pasalubong mo. Pag-aaya ni Mama kay Rando. Agad namang pumayag ang boyfriend ko. Teka, may ba tayo? Total matagal na rin kayong nagmamahalan ng anak ko. Matanong ko lang. Kailan ang kasal ninyo?
Ano, may plano na ba kayo? Tila nasasabik na tanong ni Mama kay Rando. Natawa naman ako sa naging reaksyon ng aking ina. Kayo naman po inay, bata pa po kami para ikasal. Paalala ko sa kanya. Ay nakalimutan ko. Wika naman ni Mama sabay tawa. Sinakyan naman ni Rando ang biro ni Mama. Pero parang gusto na yata ni Tita na ikasal tayo, EJ. Ano, magpapakasal na ba tayo? Joke lang. Pero tita, kapag umabot na sa hustong gulang si EJ magpapakasal na po talaga kami. Paniniguro niya sa akin. Nako, sana'y kayo na talagang magkatuluyan. Hindi maitago ni Mamang pagkagusto niya kay Rando para sa akin. Kayo inay, botong-boto po kayo kay Rando ha? Natatawang obserbasyon ko. Oo naman. Matagal ko nang alam na si Rando ang nararapat na lalaki para sa inyo. Sagot ni Mama sa akin bago bumaling sa aking boyfriend. Ikaw Rando, sana'y huwag kang magbago ha? Opo tita, makakaasa po kayo sa akin. Hindi po ako magbabago at mas mamahalin ko pa po ang anak ninyo. Pangako po tita. Yon ang binitawan niyang salita na alam kong hindi mapapako. Papa Dudut, hindi naging hadlang ang layo namin sa isa't isa para hindi tumibay ang pagmamahala namin. Dahil sa tiwala kami sa isa't isa kaya hindi kami nagkaroon ng problema sa aming relasyon. Kahit nga na minsanan lang kaming magkasama. Samantala lumipas pa ang 4 na buwan ay umalis po ako ng Bicol papunta sa Marikina dahil nagkaroon ako ng oportunidad na makapasok sa isang trabahong may sweldong mas malaki kesa sa sinasahod ko sa Bicol. Kampante ako na yun na ang sagot para unti-unti ko nang maabot ang mga pangarap ko at pangarap namin ni Rando. Papa Dudut, kasabay noon ay tinanggal na rin ni Rando sa wakas ang aming kawalan ng komunikasyon sa pamamagitan ng sorpresa. Hello? Sagot ko sa tumatawag noon sa aking cellphone. Hello, pwede ba kay EJ? Sabi ng boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Ngunit agad ko siyang nabusesan. Kahit na lakihan pa niya ang kanyang boses. Teka Rando, ikaw ba yan? Bigla na lamang tumawa ang lalaki sa kabilang linya. Ano ba yan? Nabuking mo ka agad. Alam mo kahit na mag-iba ka pa ng boses, malalaman at malalaman ko rin yan. Teka, kanino ka nakitawag? Usisa ko sa kanya. May sarili na akong cellphone. Masaya niyang balita sa akin. Wow, talaga? Buti naman kung ganun. Sobra din ako natutuwa para sa aking boyfriend, Papa Dudut. Bumili na ako ng cellphone kanina lang. Ayan ha, matatawagan at matetext na kita. Hindi na tayo mangangamba pa sa isa't isa. Paniniguro niya sa akin. Teka, nasan ka na? Maya-maya ay tanong ni Rando sa akin. Nandito ako sa Marikina. Namasukan ako bilang kasambahay. Inform ko sa kanya. Talaga? Kumusta ka naman dyan sa mga bago mong amo? Ilang araw ka na dyan? Tanong ni Rando at tila nag-aalala pa siya sa aking kalagayan. So far good naman. Ayos naman ako dito. Medyo suplado lang yung amo kong lalaki pero ayos lang. 2 araw pa lang akong naglilingkod sa kanila. Sagot ko sa kanya. Bakit mo naman naisipan na mamasukan bilang kasambahay? Maganda naman yung trabaho mo doon sa Bicol, hindi ba? Usisa niya sa akin. Mas malaki kasi ang pasahod dito kaya hindi na ako nagdalawang isip na makipagsapalaran. Katwiran ko naman sa aking boyfriend. Buti naman at pumayag ang mga magulang mo. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang tanong ni Rando. Ang totoo niyan ayaw ng mga magulang ko na pumunta ako dito. Kaso hindi rin nila ako napigilan. Gusto ko kasing kumita ng malaking pera para hindi na ako umasa pa sa mga magulang ko. Mag-iingat ka dyan ha. Nag-aalala pa rin niyang sabi sa akin. Siyempre naman para sa iyo mag-iingat ako. Pangako ko naman sa aking boyfriend. Pupuntahan kita dyan sa Marikina. Alam mo na, pasyal-pasyal tayo. Tamang-tama, maraming mall dyan.
at mga amusement parks kaya malilibang tayo. Suhestyon niya sa akin. Kailan mo ako pupuntahan? Tanong ko. Baka sa next week. Basta maklear lang tong trabaho ko. Sisibat kagad ako papunta dyan. Mas malapit ng Batangas to Manila kaysa Batangas to Bicol, no? Ang sabi ni Rando habang nakakaramdam ako ng kasabikan sa kanyang boses. Hintayin mo ako ha? Oo naman, hihintayin talaga kita. Sagot ko naman sa kanya. Papa Dudut, hindi naging madali para sa amin ni Rando na magkaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon. Dahil na mga panahong yon ay mahigpit sa akin ang aking among lalaki. Ayaw niya akong makitang nakikipag-usap sa boyfriend ko sa cellphone. At lalo pa siyang naghigpit sa akin nang umalis ang amo kong babae papunta sa ibang bansa. Papa Dudut, naging matindi rin ang hirap na inabot ko sa kamay ng aking amo. Kaya isang araw ay nagpasya na akong magpasaklolo kay Rando. Anong nangyari sa iyo dyan? Nag-aalalang tanong ni Rando sa kabilang linya. Yung amo ko na lalaki, minamaltrato niya ako. Sinasaktan niya ako kapag nagkakamali ako. Rando, ayaw ko na rito. Naiiyak na pagbabahagi ko sa kanya. Umalis ka na dyan, EJ. Wika sa akin ni Rando. Ilang beses ko nang tinangkang umalis pero nahuhuli ako ng amo ko. Ayaw niya akong paalisin. Anong gagawin ko? Tulungan mo naman ako. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak. Huwag kang mag-alala. Magle-leave ako sa trabaho at pupuntahan kita dyan. Tutulungan kitang makaalis dyan. Yon ang pinangako niya sa akin. Ano pa bang ginagawa ng amo mo sa'yo? Anong klaseng pananakit ang ginagawa niya sa'yo? Dinetalye ko naman sa kanya ang bawat pagmamalupit na ginagawa sa akin ni Sir Levy. Hinampas niya ako ng anong bagay na mahawakan niya. Sinasampal, kinukurot, minsan nga hindi pinapakain. Gusto mo magsumbong na ako sa mga pulis? Tanong niya sa akin. Wag Rando, baka lalong lumala ang sitwasyon. Ikaw na lang ang magligtas sa akin dito. Kinakabahan kong sagot sa kanya. EJ, wag ka nang umiyak, okay? Lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka din sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Yon ang pampalakas ng kalooban niya sa akin. Samantala noong araw ding yon ay nalaman ng amo ko na tinatawagan ako ng aking boyfriend. Kaya muli na naman siyang nagmalupit sa akin. Hinampas at ginulpi niya ako. Inambaan pa niya ako ng baril at tinakot na isang bala lang daw ang boyfriend ko. Siyempre, sobra akong natakot. Hindi lang para kay Rando kundi para na rin sa kaligtasan ko. Sa kabilang banda, hindi natuloy ang balak ni Rando na nagpunta sa bahay ng amo ko dahil na rin sa pakiusap ko na wag na siyang pumunta. Labis na tumutol si Rando sa kagustuhan kong manatili na lamang sa bahay ng amo ko. Pero sa uli sumuko din siya dahil nagsinungaling ako sa kanya na ayos na ako at hindi na ako sinasaktan ng amo ko dahil umuwi na ang amo kong babae. Ngunit ang totoo, hindi pa rin umuwi noon ang amo kong babae kaya walang nagtatanggol sa akin laban sa mapang-abusong si Sir Levy. At yun nga Papa Dudut, naging possessive ang amo ko sa akin. At dahil sa pagmamatsyag ng mga mata ng amo ko ay unti-unting nanamlay ang komunikasyon namin ni Rando hanggang sa magkalabuan kami ng boyfriend ko. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa impyernong pinasok ko. Ang akala kong ginhawang naghihintay sa akin ay isa palang pagdurusa. Hindi ko naman mahingi ang tulong ni Rando at kailangan ko pang magsinungaling sa kanya dahil natatakot ako na madamay siya sa gulo at mapahamak ng dahilang sa pagtatanggol niya sa akin. Papa Dudut, punong-puno ng pagbabanta sa akin ang amo kong si Levy. Na kapag nakipagkita o nakipag-usap ako sa phone kay Rando, ay papatayin daw niya kami ng boyfriend ko. Sobrang takot ang nararamdaman ko noon. Kaya nagpasya na akong tumakas. Kaso Papa Dudut, madalas ay nabibigo ako dahil nahuhuli ako ng amo ko kapag nagtatangka akong tumakas.
Doon ay mas tumindi ang mga pananakot niya sa akin. At isa na roon ang pagsasabi niya sa akin ng maiitim niyang balak laban kay Rando kapag umalis ako. Kaya nagdesisyon na lamang akong huwag nang tumakas para hindi na madamay ang boyfriend ko. Samantala para tuluyan na akong hindi makapagsumbong ay kinuha niya ang cellphone at sinira yon sa harapan ko. Siyempre napasigaw ako at anlumo dahil tuluyan nang mawawala ang komunikasyon namin ng boyfriend ko. Pero tumutol man ako ay wala na rin akong magagawa dahil malakas ang amo ko at marami siyang mga koneksyon na pwedeng sumira sa buhay namin ni Rando. Pero isang gabi habang naglilinis ako ng kwarto ay may nakita akong cellphone sa ilalim ng kama ko. Mukhang matagal na itong hindi na charge at naalikabukan na. Agad ko yung kinuha kasi alam ko ang cellphone ng amo ko at hindi yon ang napulot ko. Kaya dali-dali akong bumalik sa maid's quarter at chinarge ang cellphone. Nang ma-fully charge ko yon ay nabuksan ko ang cellphone. Sa amo ko palang babae yon at medyo sira na ang LED screen. Pero laking gulat ko na gumagana pa ang SIM nito. Naalala ko naman na meron pala akong binili noon na 100 pesos prepaid card. Kaya yun ang ginamit ko para malagyan ng load ang cellphone. Pagkatapos noon dahil kabisado ko naman ng cellphone ni Rando ay tinawagan ko siya. EJ, tinatakot ka ba niya? Pinagbabantaan ba niya ang buhay mo? EJ, bakit bigla ka nalang umatras sa mga plano natin? Huwag kang matakot sa kanya, nandito naman ako. Ipagtatanggol kita. Nag-aalalang wika ni Rando sa akin. Hindi Rando, ayos na kami. At saka hindi niya ako tinatakot. Pagsisinungaling ko. Sinubukan ko maging casual ang boses para hindi mahalata na boyfriend ko na nagsisinungaling ako. Hindi ako naniniwala. Malakas ang kutob kong nagsisinungaling ka. Diretsa niyang sabi sa akin. Huwag ka na mag-alala sa akin, okay? Wala kang dapat na ipag-alala kasi okay lang ako. Kunwari ay assurance ko sa kanya. Sobra kitang na-miss AJ. Ang tagal na nating hindi nagkikita, malungkot niyang wika sa akin. Kumusta ka naman sa Batangas? Tanong ko na lamang sa kanya. Agad namang sumagot ang boyfriend ko. Okay naman ako sa trabaho ko. Kaso hindi ako mapakali kasi sobra akong nag-alala sa iyo. Nga pala may mga tinext ako sa iyo. Huwag ka na mag-text doon sa cellphone ko ha. Bigla kong sabi sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong niya sa akin. Sira na ang cellphone ko dati. Bale ito na ang gagamitin kong numero. Inform ko sa kanya. EJ, sigurado ka bang ayaw mo nang umalis dyan sa amo mo? Muli niyang tanong sa akin. Alam kong sobra na siyang nag-aalala sa akin pero hindi siya makapagsumbong sa mga pulis dahil na rin sa pakiusap ko. Natatakot kasi ako na balikan siya ni Sir Levy. Oo, tipid ko namang sagot sa boyfriend ko. Kung ganun hindi na kita mapipilit. Pero palagi kang mag-iingat ha. At saka huwag kang matakot na sabihin sa akin yung totoo. Kung minamaltrato ka ng amo mo, sabihin mo kagad sa akin. EJ, ipagtatanggol kita. Ipaglalabang kita sa mga taong umaapi sa iyo. Ayaw ko nakikita kang umiiyak, nalulungkot at nagdurusa. Kaya pakiusap, sabihin mo sa akin kung pinagmamalupitan ka ulit ng amo mo para makastigo natin. Pakiusap niya sa akin. Sige Rando, sa susunod, sabi ko na lamang sa kanya kahit na wala sa isipan ko ang magsumbong. Papadudot, yun na ang huli naming pagkikita ni Rando sa kadahilan ng mas tumindi ang pananakot sa akin ni Sir Levy at madalas ay nakakatikim na ako ng harassment. At pagkalipas ng isang buwan pagkatapos ng huli naming pagkikita ni Rando ay isang malagim na insidente ang nangyari. Natutulog ako noon at hindi ko alam ay palihim na binuksan ni Sir Levy ang aking kwarto. Huli na nang magising ako. Nakapatong na sa akin ang amo ko at sinubukan na niya akong halayin. Papadudod, sinubukan kong pumalag pero sadyang malakas ang amo ko. Sinasaktan niya ako at tinahalikan. Pilit niyang ipinasok ang pagkalalaki niya sa aking pagkababae. Napasigaw ako sa sobrang sakit noon. Papadudot, walang awa kong ginahasa ni Levy. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nadumihan na ang pagkababae ko
At dahil sa trauma ay madalas na umiiyak ako at palaging nawawala sa sarili. Hindi ko naman magawang magsumbong kay Rando dahil natatakot ako na buweltahan siya ni Levi. Desidido na kasi ang amo ko na patayin si Rando. Oras na makialam ito sa akin. At dahil sa mahal ko si Rando at gusto ko siyang mailigtas sa kamay ng demonyong si Levi, ay napilitan na lamang akong magsinungaling sa boyfriend ko. May sasabihin ako sa iyo, panimula ko kay Rando nang muli kaming mag-usap sa cellphone. Ano ba yun? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Nagpatuloy naman ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa iyo pero Rando, sorry. Naiiyak kong wika sa kanya. Sorry, bakit ka humihingi ng sorry sa akin? Halata sa boses niyang sobra siyang nag-aalala para sa akin. Patawarin mo ako pero gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Kunwari sabi ko sa kanya. Pero Papa Dudut, hindi yun talagang intensyon ko. Gusto ko siyang hiwalayan para iligtas sa mga pagbabanta at panganib ni Sir Levi. Pero bakit EJ? Sabihin mo naman sa akin kung bakit. Naging bigla-bigla na lang ang gusto mong makipaghiwalay sa akin. Hysterical na tanong niya sa akin. Hindi matanggap ni Rando na gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. Hindi na kita mahal. Muli ay nagsinungaling ako sa kanya para protektahan siya sa panganib. Hindi ako naniniwala. EJ, wag mo akong lokohin. Please, pakiusap niya sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi na kita mahal. Labag man sa kalooban ko pero kailangan kong sabihin ang kasinungalingang yon kay Rando. Tila nasasakyan naman ng boyfriend ko ang biglaan kong pakikipaghiwalay sa kanya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to ha? Meron bang nananakot sa iyo? Ano, tinatakot ka ba ng amo mo? Walang kinalaman ng amo ko sa mga desisyon ko, no? Dinay ko. Hindi ako naniniwala. EJ, malakas ang kutob ko na may kinalaman siya kaya kaganyan. Ano, sabihin mo naman sa akin ang totoo. Demand ni Rando sa akin. Hindi naman ako kumibo noon at sa halip ay napahagulhol na lamang ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Hindi ba sinabi ko sa iyo na magsasabi ka lang ng totoo sa akin? EJ, huwag kang matakot na magsumbong sa akin. Kasi kaya naman kitang ipagtanggol eh. Ipagtatanggol kita sa mga taong nangaapi sa iyo. Ano EJ? Hysterical na wika ni Rando. Ngunit mas tinindihan ko pa ang pagsisinungaling sa kanya. Meron ako naging boyfriend dito sa Marikina bukod sa iyo. Niloko kita. Naging two-timer ako. Nakukonsensya na ako EJ. Kaya heto, nagdesisyon na akong sabihin sa iyo ang katotohanan. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka lang. Ayaw maniwala talaga ni Rando. Ramdam kong alam niya ang kalagayan ko. Totoo ang mga sinabi ko sa iyo. Siya ang mahal ko at tinanggap ko na ang alok niyang kasal sa akin. Dagdag na pagsisinungaling ko. Sorry, ang sabi ko pa sa kanya. Bakit mo naman ginawa sa akin to? Ano bang pagkukulang ko sa iyo ha? Ano? Garalgal na tanong niya sa akin. Samantala ay humagulhol lamang ako noon. Wala kang may sagot sa akin kasi nagsisinungaling ka na. Imbento mo lang ang lahat ng yan. Obserbasyon niya. Tama na Rando, ayaw ko na. Huwag mo nang pahirapan pa ang sitwasyon. Irespeto mo na lang kung ano ang desisyon mo. Giit ko na lamang sa kanya. Hindi ko matanggap na makikipaghiwalay ka sa akin ng walang dahilan. EJ, alam ko na may ibang dahilan. Kaya mo to ginagawa. Alam kong marami kang sinesekreto sa akin. Ang sabi ni Rando habang sinusubukang magpakatatag. Kung yan ang gusto mo, susundin ko. Pero sana'y hindi ka magsisisi sa gagawin mo. Pagtatapos niya ng usapan namin. Uulitin ko Papa Dudut, hindi totoo ang lahat ng mga sinabi kong yon kay Rando dahil deep inside ay mahal na mahal ko siya.
Nakipag-iwalay ako sa kanya dahil natatakot akong madamay si Rando sa impyernong nararanasan ko. Pero may pagkakataong gusto ko ulit lapitan si Rando at humingi ng sorry. Kaso Papa Dudut, may takot pa rin sa puso ko hanggang ngayon dahil hindi pa rin ako nakakaalis sa impyernong binigay sa akin ni Levi. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-upload sa Papa Dudut Stories ang kwentong ito. Ang tanging nagpapasaya sa akin kapag nagkakaroon ako ng pagkakataong makapakinig. Muli, God bless and more power sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, EJ. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.